Magandang hapon, Mia. Bukod ba sa pag-asanay ng dock, cover and hold, ano pa ba ang maaring magawang paghahanda sa pagtama ng lindol, lalo na itong pinangangambahang The Big One? June, bukod sa dock cover and hold na isding paigtingin ng Office of Civil Defense pati ng mga katuwang na ahensya itong tinatawag na Beyond Dock Cover and Hold, kung saan dito nakapaloob ito nga mga paghahanda bago ang sakuna at kung papaano naman ang gagawing pagresponde ng mga ahensya kapag tapos ng lindol. Beyond these drills ng dock cover and hold, ang ginagawa po natin ngayon ay kakaroon tayo ng simulation by second quarter. But this time, nagkaroon muna tayo ng tabletop exercise kung anong gagawin doon sa nakasaad sa contingency plan natin with regards to the magnitude 8 earthquake. Mahigpit na koordinasyon para sa mas maayos at epektibong paghahanda sa lindol. Ito ang patuloy na layunin ng pagsasagawa ng regular na earthquake drill ng Office of Civil Defense katulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pasado 10:30 ng hapon kanina, nagkaroon muli ng simultaneous nationwide earthquake drill. Ayon kay Office of Civil Defense Undersecretary Harold Cabreros, mahalaga ang pagdaraos ng mga drill na makatutulong sa muscle memory ng mga tao kapag may lindol. Aniya, bukod sa nakasanayang dock cover and hold, mahalagang tutukan at seryosohin ang tinatawag na Beyond Dock Cover and Hold, kung saan nakapaloob ang buong sistema ng paghahanda, responde at pagbangon pagkatapos ng sakuna. All government agencies were required na magkaroon ng public service continuity plans, and so with the other private sector, yung business continuity plan nila. Hindi ibig sabihin yan na hinto na ang gobyerno. Merong mga regional offices ang lahat ng sakay ng gobyerno na pwedeng magtuloy-tuloy ang serbisyo para sa mga tao. So, yun ang kailangan ma-establish natin at ma-exercise din. Nananatili namang hamon ng ahensya ang seryosong kooperasyon at partisipasyon ng lahat. Kasi yung nga, kahit anong kahandaan natin kung medyo hindi mag-cooperate yung iba, baka magkakagulo yung paghahanda natin. So, really, pag resources naman, we can provide the resources. But nakikita ko ngayon is yung cooperation. Kaya nga po, iniikayat natin lagi lahat na makipagtulungan. Na hindi lang po sa ating ahensya, but also within their families. We should do this regularly. We should take these drills seriously. Kasi isa sa mga challenges natin ngayon, yung hindi siniseryoso yung mga earthquake drills natin. Kikita nyo naman sa mga videos. Yung iba, habang nag-evacuate, nakangiti, hindi talaga seryoso. So we really have to take these drills seriously kasi again, yung maging response natin during actual events would come out naturally. June, bukod dyan, ipinakilala rin kanina ng Department of Science and Technology o DOST at ng PHIVOLCS itong Hazard Hunter PH, kung saan maaari naman dito na tignan ng publiko ang kanilang lugar, kung sila ba ay mga prone area, yung kanilang mga kinalulugaran. Maaari rin ma-check yung iba't ibang mga lugar din sa Pilipinas kung ito ay hazard prone area, bilang bahagi pa rin ng earthquake preparedness ng bansa. At yan muna ang update. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Mia Alonzo.